Komentaryuhan lang natin itong mga latest development sa politika. Napapansin po natin mga kabunyog, mga kababayan, tumatapang na itong si Bongbong Marcos Jr. Tumatapang na si Bongbong, tumatapang na siya. Yung sinasabing tigre, yung sinasabing tigre ng norte, aba? Mukhang nagpapakatigre na dito sa mga Duterte kasi alam nyo yung huling statement ni Bongbong tungkol po dyan sa secret deal ni Duterte sa China ay matindi po yung binitawan niya. And so far, sa dami-dami po ng mga statement ni Marcos Jr., ito na yung pinakamatapang na statement niya laban sa mga Duterte, in particular kay Canor. Alam niyo ang sinabi po ni Bongbong doon, inassert niya, talagang may secret deal. Kaya yung denial ni Duterte na sinasabing wala naman siyang secret deal, walang ikinumit si Duterte sa China na dinedenay ni Duterte, pero in a way, inaamin niya, binara po yun ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr. Ang sabi ni Bongbong, may secret deal. At yan ay nanggaling mismo yan sa China. At gustong malaman ni Bongbong Marcos, ano ba yung laman ng secret deal? Kasi ang sabi talaga ni Bongbong, hindi sa amin pinaalam. Nung pumasok na daw sila sa administrasyon, hindi daw sila binrip, hindi daw sa kanila pinaalam. So ang matapang na sinabi ni Bongbong Marcos dito, si Duterte daw ay may pananagutan, ay matindi po yun. At sinasabi na ni Marcos Jr. dito, accountability. Ano ang kinumit ni Duterte at ano ang hindi. Kaya, matindi ito, ang sabi ni Marcos, dapat ikaw, Duterte, magpaliwanag ka. At handa niya daw kausapin si Duterte para ipaliwanag sa kanya, ano ba yung mga pinasok mong commitment sa China? Yan po ang pinakamatapang na statement ni Marcos Jr. dito sa mga Duterte. At matindi po yan. Kaya lang, ang isang medyo nakakapagtaka na kaya kasama sa title natin, Marcos, kailan mo baboldyakin si Sara? On the same statement po kasi. Ewan ko kung ba't nagpipigil pa itong si Bongbong Marcos, may pagpapigil pa rin siya ng konti, Bagamat matapang na yung statement niya kay Canor Duterte, dito kay Rodrigo, pagdating kay Sara Duterte, medyo may konti pa siyang protection na sinasabi niyang okay lang si Sara Duterte, ang Vice President, na hindi magkomento tungkol sa China kasi hindi naman daw trabaho yon ng isang Vice Presidente. In fact, kasi daw si Sara Duterte ay nasa DepEd. Mukhang ayaw pa talagang diretsong boldyakin ni Bongbong si Sara. Hindi natin alam ang utak niyan ni Bongbong Marcos kung anong naglalaro sa kanyang utak, Kung parang ang nangyayari ba kay Bongbong ay, kumbaga, makita kasi natin, sila Martin Romualdez at itong sila Lisa Araneta, talagang boldyak na po sa mga Duterte. Nakita niyo yung galaw ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Tinanggal si Gloria Arroyo sa posisyon. Pagkatapos tinanggal ang confidential fund ni Inday Takaw. Ibinuking ang 51 billion pork barrel ni Polong Duterte. Sunod-sunod po yun. Ibinuking ang 51 billion. Pinasarado ang SMNI. Pinaimbestigahan ng SMNI. Yan po yung sa House. Dito naman po kay Lisa Araneta, hindi niya pinapansin si Inday Takaw. Hindi na nakikipagplastikan si Lisa Araneta dito kay Sara Duterte. Kumbaga kay Lisa, ay wala nang plastikan. Ano na tayo? Magpakatotoo ka na, sister. Pero si Bongbong Marcos, pagdating kay Inday Takaw, at tingin natin dito parang killing me softly. Parang tinotorture na hindi ko maintindihan. Parang inuunti-unti ni Bongbong Marcos si Sara Duterte. Parang tinitignan ni Bongbong hanggang saan tatagal si Sara Duterte sa sa treatment sa kanya ng administrasyon. Yan, talagang sinisipon ako mga kabunyog
Pasensya na po kayo, ha? Kaya mag-ingat kayo sa init. O ngayon, killing me softly. Ha? Di ba? Kasi sinabi ni Bongbong, hindi daw trabaho talaga ng Vice President ang mag-comment sa issue ng China. Which is nakakapagtaka kasi Vice President ka eh. Ikaw ang pangalawang Pangulo. Siyempre, dapat lahat ng alam ng Pangulo, alam ng Vice. Kasi in case na may mangyari sa Pangulo, mamatay, mag-resign, ma-impeach, incapacitated, yung mga naaayon sa konstitusyon, para magkaroon po ng vacancy sa presidency, mabakante ang Panguluhan, ang Vice-Presidente ang papalit. So dapat, ikaw bilang Vice-Presidente, ang iyong kapasidad, ang iyong kaalaman, di ba? Ang iyong kinatatayuan ay nakasalig dun sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. So dapat alam din niya ng Vice-Presidente, meron din siyang paninindigan sa bawat issue. Kasi kumbaga reserba siya. At ito pa nga, siya ay parte ng gabinete ni Bongbong Marcos, di ba? Siyempre, kung ikaw ang Vice-Presidente, ikaw ang hahalili sa Pangulo eh. Kung ano man mangyari. Yan ang nasa konstitusyon eh. Pero kung wala kang paninindigan sa issue ng China, pahalimbawa lang, paano kung mawala yung presidente? Ano ka na ngayon? Nga, ganun ba yun? So yun ang sinasabi ni Bongbong Marcos na, kumbaga, pinagtatanggol pa si Sara Duterte. Kaya ang tingin ko dito, killing me softly ang strategy ni Bongbong. Kumbaga, tinitignan ko hanggang saan ang kapal lang mukha ni Inday Takaw. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O Alvin, may point ka po sa sinabi mo. O sabi ni Alvin, hindi ko mabasa laro ni PBBM about sa politics. Ang tingin kong laro niya, Alvin, ni Marcos, ang laro nito ay ano eh. Kasi pagdating kay Duterte, binoljak niya na eh, yung tatay. Binoljak na ni Marcos eh. Kumbaga, may pananagutan ka dito, Marcos. Ay, Duterte. Former President Rodrigo Duterte, sabi ni Bongbong, meron kang accountability dito. Kasi may secret deal ka talaga. Ang inaalam na lang ni Marcos, ano ba yung dinil mo? Na sa tingin ni Marcos, hindi ka tanggap-tanggap yung sinasabi ng China. Which is, sa atin naman talaga, sangayon naman tayo doon sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Hindi talaga katanggap-tanggap yung deal ni Duterte sa China na tayo ang magpapaalam sa China kung ano ang pwede lang ihatid doon sa Ayungin Shoal. Kasi sabi ng China, ang papayagan lang daw nila ay tubig at pagkain. Hindi daw pwede yung mga repair or construction materials dalhin doon sa BRP Sierra Madre. Ano yan military warship po yan na nakahimpil dyan sa Ayungin Shoal. Nagsisilbing outpost natin yan sa Ayungin Shoal. Yan ang parang physical manifestation ng ating pagmamayari dyan. Kaya talagang gusto ng China mawala yan, BRP Sierra Madre. Kung baga sa lupa, kung may kubo ka, sa'yo ang lupa. Kung baga, napapatunayan mong sa'yo yung lupa na yan kung may maliit kang kubo dyan. In the same way, yung BRP Sierra Madre, isang military vessel, nandyan yan sa Ayungin Shoal, naiinis ang China dyan kasi napapamukha sa kanilang atin talagang Ayungin Shoal. At yan ay isang military vessel, kaya hindi nila yung pwedeng atakihin Dahil pag inatake yan, military vessel yan, hindi pa yan na-decommission, yan ay considered military attack na pwedeng mag-trigger ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Yan ang pagkakaiba. Yung nga paliwanag nila Atty. Enzo dyan na yung pagbomba ng tubig sa ating Philippine Coast Guard, hindi mo ma-consider yun na military attack. That is an attack. Talagang kinokondina natin yun sa kawalangyaan ng China. Pero yung atake nila doon kasi sa yung pag-water cannon ng Chinese vessel sa ating Philippine Coast Guard, hindi ma-consider yan sa international law na isang military attack dahil ang Philippine Coast Guard is a civilian agency under siya ng Department of Transportation. Civilian agency, hindi siya military. Pero kung Navy yung inatake ng ganyan, with water cannon, ibang usapan yon. At pag military attack po yan, magti-trigger yan ng 1951 Mutual Defense Treaty natin sa US. Tutulungan tayo ng US. In the same way, pag inatake ang Ayungin Shoal, dahil yan ay
military vessel, magti-trigger po yan ng Mutual Defense Treaty. Kaya gustong-gusto talaga ng Chinese, ng China, mawala na yung BRP Sierra Madre na yan. Kasi talagang sa kanilang paningin yan eh. Kumbaga masakit sa mata nila, napapamukha sa kanila, yung Ayungin Shoal ay sa Pilipinas. Talaga namang naninindigan tayong atin yan, di ba? Kaya itong deal ni Duterte, sinasabi nga nila Justice Carpio, talagang katraidoran ito, treasonous ito, paglabag ito sa konstitusyon. At sinasabi ni Justice Carpio, pwedeng kasuhan dyan si Rodrigo Duterte. Dahil ibinaba niya ang interest ng bayan, hindi niya pinaglaban. Kumbaga, yung interest ng Pilipinas, binaliwala niya. Disadvantageous yung ginawa niyang deal with China. Yan na yung punto ni Bongbong Marcos. Nung binoboljak ni Marcos itong si Duterte, accountability, sinasabi ni Marcos yun eh. Kaya tumatapang si Bongbong Marcos ngayon. Matapang yung statement niya. Pinananagot niya si Duterte. Dati hindi ganyan sinasabi niya eh. Kahit nung una na tinawag si Bongbong Marcos na bangag ang ating presidente. May bangag tayong presidente. Sabi ni Duterte, PI ka, bangag ka. O sinabi pa ni Duterte, crying baby daw si Marcos. O ano sabi lang ni Marcos, hindi ko na iniintindihan eh. Pero mabigat yung sinabi niyang, si Duterte kailangan magpaliwanag. Meron siyang accountability. Kumbaga, yung secret deal ay meron talaga noon. Kaya lang, pagdating kay Vice President, kay Inday Takaw, kinikiling mi softly. Kumbaga, sige. Para kumbaga, inuunting piniprito, ginigisa. Si Inday, hanggang siya mismo, siguro ang lalabas ng administrasyon. Kasi sinasabi ni Marcos, hindi naman daw obligasyon ng Vice President mag-comment sa mga issue, lalo sa China. Eh, hindi naman tayo sakayon doon. Kasi bilang Vice President, dapat may posisyon ka. Kasi ikaw ang halili sa presidente. Di ba? Ang dami-daming sinasabi ni Inday Takaw tungkol sa aktivista, tungkol sa mga teacher, tungkol sa driver. Lahat na lang ng issue, nagsasalita si Inday Takaw eh. Pagdating sa issue ng China, talagang nga siya. May busal yung bibig niya. Kasi nga yung tatay naman talaga ni Inday, hudas talaga, di ba? Alam na ng buong bayan yan eh. Yung pagkahudas nila Duterte, nila Cayetano, nila Roque, alam na yan ang buong bayan. At dyan nga nagkakahati na yung mga DDS at mga Marcos loyalists. Di ba? Sibak na talaga yung kanilang unit teams na sinasabi, yung unit team. Di ba? Oh. Ngayon, ang tingin ko lang dito talaga, may panahon na si Sara Duterte mapapaso na dyan sa loob ng administrasyon. Ibig sabihin, hindi na siya makaka-relate dyan. Pwedeng ang ginagawa ni Marcos sa kanya, kumbaga tinotorture, nandyan ka pero para ka nalang basang papel dyan. Wala ka ng papel. Kundi DepEd ka na lang. Kahit siguro sa mga polisiya ng gobyerno, hindi na kinukonsulta si Inday Takaw. Para saan pa? Di ba? Kumbaga, pero tingin ko dyan, may araw din na mare-realize ni Inday Takaw, kung hindi makapal ang kanyang mukha, basang papel na siya sa administrasyon ni Marcos. Basang papel na siya. Kaya, ang choice na lang ni Inday Takaw, kung hindi talaga makapal ang mukha niya, mag-resign bilang DepEd Secretary at magpakita na ng tunay na kulay. Kagaya ng ginagawa ni Lisa Araneta, hindi na siya pinaplastic. Kasi makita niyo yung mga vlogger ni Duterte, sila Eric Celis, sila Lorraine Badoy, matindi po ang sinasabi kay Marcos. Talagang pinagre-resign na si Marcos, si Inday Takaw na daw ang papalit. Mahirap yung si Inday Takaw ay nagpapaka-plastic. Alam naman ng mga Marcos na at the end of the day, si Inday Takaw ay kakampi sa kanyang tatay. Si Duterte pa din di ba? Kaya tingin ko dito, isang araw, tingin natin, baka may mga corruption case na yan. Na ilalabas sila Martin Romualdez. Possible po yan. Hindi natin yan alam. Kahit nung mayor siya ng Davao, ang tingin ko dyan, pwedeng ipasilip yan ng mga congressman. Kasi ganyan naman yan eh. Alalahanin nyo, yung 480 million niya,
Hindi lang po yung 125 million confidential fund. Yun nga, kahit yung mga confidential fund niya noong nakaraan, hindi lang yung 125 million na nilustay ni Inday ng 11 days. Hindi lang po yun. Meron pa yung 480 million yearly noong panahon ng COVID, panahon ng tatay niya. Ha, yun yung hindi pa napag-uusapan ng todo. Pwedeng ipasilip yan ng Marcos administration. Bagamat hindi naman tatanggalin si Inday Takaw as DepEd Secretary, pwede siyang gisahin sa sariling niyang mantika. Ha, naimbestigahan na rin siya ng Senado. Even ng Kongreso pala. Kasi hawak talaga ni Martin Romualdez sa Kongreso, di ba? Pwede na yung palutakin nila Marcos. At iba na ang sinasabi ni Duterte kasi. Nagbabanta naman tong si Duterte ng kudita. Hindi naman niya sinabing kudita diretso ni Canor. Pero sinasabi niya, nandyan lang daw ang military. Kinakausap niya daw ang mga military at pulis. Hindi daw nila nagugustuhan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Kumbaga, si Duterte, nagpapakalat na ng intriga within the military. Kasi intriga yan. Siyempre, ang gagawin naman ng Marcos administration, iniintriga na sila ni Duterte, nagkikreate siya ng instability within military ranks, naglo-loyalty check yan, di ba? Sino ba dito sa mga militar at police, especially yung mga general, mga colonel, mga high-ranking official, ang loyal kay Marcos at hindi? Magkakaboljakan dyan. Pag syempre, kung administrasyon yan si Marcos, silang administrasyon, pag hindi loyal sa kanila, tatamaan yan, di ba? Ang ilalagay nila dyan, yung mga loyal sa Marcos administration. Di ba? Kasi ngayon, sinabi nga ni Duterte, ang pinagmamalaki ni Duterte, noon daw nakipag-usap siya kay Xi Jinping, nakaharap daw yung gabinete niya, yung mga general daw nandun. At nandun daw si Eduardo Año. Itong matindi si Eduardo Año, dapat magsalita na National Security Advisor po yan ni Duterte. Na ngayon ay nasa gabinete din ni Marcos, si Eduardo Año. Itong si General Año, sinasabi ni Duterte, nakaharap yan si Año nung nag-uusap kami ni Xi Jinping. Alam niya. Ngayon, ang sabi ni Marcos Jr., kinontra na naman niya si Duterte. Nagkausap daw sabi ni Marcos Jr., nakausap niya daw si Eduardo Año, si General Año, at wala daw alam. Bagamat si General Año, parte ng gabinete ni Duterte noong panahon na yon, wala daw alam si General Año sa naging usapan ni Duterte at ni Xi Jinping. O di dapat magsalita na rin si General Año para pabulaanan yung sinasabi ni Duterte. Kasi yun ang sinasabi ni Marcos. O, di ba? Kaya sabi nga ni Duterte, alam naman ika ng mga general yan, ng mga militar yan. Granting alam nila, hindi ito alam ng taong bayan. Hindi sapat, kasi tama sila Justice Carpio. Hindi sapat na alam lang ng military at ng cabinet official yung deal ni Duterte kay Xi Jinping sa China. Kung sila lang nakakaalam niyan, alam nila. Pero paano yung taong bayan? Yun din yung point ni Marcos Kasi tama yung point ni Marcos dito. Na kung alam niyo yan Duterte, kung hindi talaga yan secret, bakit hindi yan yung sinabi sa taong bayan? Hindi kayo naging honest. Ano ba yung sinabi ni Roque? Napapayagan lang pagkain tsaka tubig lang ang pwedeng dali sa BRP Sierra Madre. Ang sinasabi ni Duterte, status quo. Ibig sabihin, as is where is. Kung ano yung nandyan, walang galawan. Pero paano mo i-interpret yung status quo na as is where is? Ano ibig sabihin ng walang galawan? Kasi para sa atin, ang walang galawan doon is tayo ang may-ari ng Ayungin Shoal. Panalo tayo sa arbitral ruling. Yun yung as is where is doon Tayo ang nagmamay-ari. Yun yung kasalukuyang sitwasyon na dapat i-maintain kung wala kang galawan. Ibig sabihin, yung Chinese, wala dapat silang pakialam kung i-repair natin yung BRP Sierra Madre natin doon, yung ating military vessel doon sa Ayungin Shoal, kung magtatayo tayo ng mga structure doon, hindi tayo dapat pakialaman ng China kasi in the first place, atin yun. And that is the status quo dapat na ipinaglaban ni Duterte. Pero lumalabas dito sa katrayduran ni Duterte, ang sinasabi niyang status quo,
yung as is where is na interpretasyon ni Duterte, ay kung ano yung gusto ng Chinese. Pwede ba yun na kung anong interpretation ng China, yun ang susundin natin? Hindi nga pwede yun eh. Pagtataksil nga yun, sabi nila Justice Carpio, na hindi pa pwedeng ang as is where is basis nila Duterte ay kung ano yung gusto ng China. Na iaalaw lang kung anong gusto nila at yung hindi pwede, susunod tayo sa kanila. Eh, hindi nga ganon. Kaya doon lumalabas yung kataksilan ni Duterte, yung treason, yung, diba, yung pagtataksil sa bayan, yung pagtataksil sa konstitusyon. At yan yung sinasabi ni Marcos, hindi nyo pinapakita. Wala ba kayong dokumentong written, sinulat? Ano ba yung deal nyo? Ano ba yung sinasabi ni Roque? Madaldal si Roque. O, ngayon, inilalaglag naman ni Duterte si Roque. Di ba? Yun ang nakakatawa dyan eh. Naglalaglag din si Duterte. Anong sabi ni Duterte kay Roque? Eh, si Roque, wala naman doon ng panahon na yun. Tignan mo din tong Roque na to. Parang nakakatawa sila. Di mo alam kung sino paniniwalaan mo eh. O, sinabi ni Canor, wala naman daw si Roque doon mga panahon na yun. O, so hindi alam ni Roque yung pinagsasabi niya. Eh di ang ginagawa ni Duterte ngayon, nilalaglag niya si Roque, di ba? Para lang protektahan niya yung sarili niya. Kasi nadulas na si Roque eh. Ang matinding sinabi ni Roque doon, yung papayagan lang tayo ng China, pagkain at tubig lang ang dadali sa BRP Sierra Madre. Eh yun eh, talagang maling-mali yun eh. Di ba? Kaya dito makikita mo, yung tapang ni Marcos Jr., talagang binoboljak niya si Duterte. Accountability, may pananagutan ka. May pananagutan ka. Eh, yan na po, so far, ang pinakamatibay na statement ni Marcos Jr. Which is, ang ayon naman tayo doon. Dapat naman, ang administrasyon ni Marcos, papanagutin niya talaga itong mga Duterte. Dahil sila talaga ang nag-tridor dyan eh. Dati, binibintang yan kay Trillanes, ibinibintang kay Noynoy Aquino. Alam mo yung mga Dutards eh. Kaya nga nagtataka ko ngayon dito, tahimik si Tandang Enrile. O di ba legal advisor ni Marcos yan? Bakit walang sinasabi si Tandang Enrile ngayon? Yung mga pinakalat na kasinungalingan ni Enrile, nang sinisisi ay si Trillanes at si Pinoy. Nakita nyo ba na si Marcos ay umaatake sa mga Aquino? Hindi. Ang inaatake ni Marcos, si Duterte. Kaya maano mo rin, si Tandang Enrile tahimik eh. Yung mga pinakalat niyang fake news against Trillanes, against Aquino, na sila daw nagbenta ng Scarborough Shoal. Well, in fact, ang Aquino administration nga, sa panahon ni Pinoy, diyan natin ipinaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo at exclusive economic zone, na ipanalo ng Pinoy administration sa korte, sa Permanent Court of Arbitration, yung kaso natin sa China. Ang Pinoy administration nga nagpanalo dyan eh. Kaya tayo nagkaroon ng moral standing, moral leadership sa harap ng international community at pinalakpakan tayo. Na hindi yan nagawa ng Vietnam, hindi yan nagawa ng Taiwan, hindi yan nagawa ng Indonesia o ng Brunei, or even ng Japan at India. Pilipinas lang ang nakagawa niyan na idinimanda ang China sa korte at nanalo. Yun yung ating moral leadership, moral and legal leadership natin sa buong mundo against China. Pilipinas lang yan nakagawa niyan. Na tinalo natin ang China sa kaso sa paraang legal, sa paraang proseso ng international law. Na tinatanggap ng mga sibilisadong republika, ng mga civilized nation, na marunong gumalang sa tratado, sa international agreement, gumagalang sa international law, international norms. Na-isolate ngayon ng China. Kumbaga ang China ngayon lumalabas sa buong mundo, hindi siya bastos siya sa kanyang pinirmahan, hindi siya marunong gumalang sa kanyang mga pinipirmahan, hindi marunong gumalang sa batas international ng China. Barumbado, sanggano, walang modo itong China. Yan ang lumalabas sa buong mundo ngayon. Kaya ang buong mundo nakakampi sa Pilipinas actually. 'Di ba? Ang Pinoy administration yung nagpanalo niyan. Yan yung malaking contribution ng Pinoy administration
sa issue ng West Philippine Sea. Nila Trillanes, I think sila ano yan eh, sila, yung ating Solgen noon, sila, pangalan nito, sila Florin Helbay, sila Noynoy Aquino, sila ang gano'n yan. Ang nagpanalo niyan. Magaling ang team ni Pinoy. Ngayon, yung panalo na yan yung pinagkaluno ni Duterte. Yung panalo na yan, si Duterte mismo ang nagbasura. Kumbaga, inano siya, nagpakatuta siya sa China. Sabi ng China, wag natin pag-usapan yung panalo nyo. Nagpakatuta si Duterte sa China, hindi nyo in-enforce yun. At ang panakot lagi ni Duterte, yung sinasabi ng China, gera, gera, gera. So yan din yung sinasabi ni Roque, ni Duterte, pag hindi kayo susunod sa China, gigirahin kayo. Pag hindi na naman kayo susunod sa China, gigirahin kayo. Kaya mismo itong mga dutad, natakot. O ngayon ba, ginegera ba tayo ng ano? Hindi naman tayo ginegera ng China ngayon eh. Matigas si Bongbong Marcos nga sa China. Pero ginegera ba tayo? Nagkaroon tayo ng joint naval patrol with United States and Japan. Winater cannon ba tayo? Hindi. Kasi nakita ng China, kasama natin yung Japan. Kasama natin yung US. Wala silang nagawa. Ngayon, nagkokomentong India sa atin. India, isang malakas din na ano yan. Emerging superpower ng mundo yung India. Sa kanilang populasyon, sa kanilang ekonomiya, ang India. Kumakampi sa Pilipinas, ang India. Na meron din siyang boundary dispute sa China eh. Ang India meron din siyang boundary dispute with China. Sa kanilang northern eastern part ng teritoryo nila. Ganon din ang Australia, kumakampi sa Pilipinas. Meron bang nagagawa ang China dito? Wala! Ano yung sinasabi nila Duterte na fear-mongering yun? Nag-ahasik si Duterte ng takot, ng kaduwagan. Ang inaahasik ni Duterte kaduwagan na ang mga Pilipino, wag nang lalaban sa China kasi hindi daw natin kaya sa gera. Yan pa rin ang narrative nila Roque Duterte hanggang ngayon na pinakakalat nila. Lason sa ating mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. Di ba? Bakit ngayon? Ginegera ba tayo ng China? Matigas si Bongbong Marcos eh. Katatapos lang ng trilateral summit ni Bongbong Marcos sa Amerika, kay Lolo Biden, tsaka kay Kishida ng Japan. May nagagawa bang China dyan? Wala. Ginegera ba tayo? Ano yung sinasabi mo Duterte na gera-gera? Walang gera-gera dito. Ang totoo, traidor kayo at dinala nyo yung ganyan takot, yung ganyan pananakot sa sarili nyong kababayan. Yan ang naging totoo dyan. At nakinabang dyan sa ganyang narrative, China. Di tuwan-tuwa kay si Xi Jinping sa katraidoran ni Duterte. Kasi tuta niya, kita-kita tuta. Ngayon, pinananagot siya ni Marcos ngayon. Ang liwanag, di ba? Wala naman tayong fake news dito. Kaya ngayon, may mga Pilipino hanggang ngayon eh. Yung mga maka-Duterte, nagtataka nga ako eh. Dahil maka-Duterte sila, maka-China na rin sila. Nalulungkot ako sa ganyang mga ugali ng mga Pilipino. Sinasabi lang naman natin, yung West Philippine Sea, yung Ayungin Shoal, yung Scarborough, ano man makukuha natin dyan ng mga pakinabang, mga millions of barrels of natural gas. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga niyan pag na-explore yan. Yung natural gas sa West Philippine Sea. Dapat Pilipino makinabang yan. Pilipinas. Yan ang pinaglalaban natin sa bunyog bilang makabayang Pilipino. Yan yung pinapalaganap natin. Huwag tayong matakot sa China. Huwag tayong magpapadala sa mga panluluko nila Duterte at ng China. Nanluluko yung mga yan eh. Nananakot, nanluluko, binablock tayo. Kumbaga sa mga bully, alam niyo yung mga bully sa eskwelahan, akala mo astang siga, palibasa hindi pinapalagan. Ngayon, pinalagan siya ng administrasyon ni Marcos. At okay naman yun. Nagsasang-ayon tayo dyan sa polisiya ni Marcos. Kasi pumalag. Okay naman yun eh. Sabi nga natin, pag tama, di susuportahan natin. Pag mali, buboldyakin natin. In this case, yung policy niya kahit paano okay. Na ayaw, yung administrasyon ni Marcos, hindi niya gagawin yung ginawa ni Duterte. Sobrang nagpakatuta eh. At least nung si Marcos pumapalag naman.
Di okay yun, di ba? Oh, hindi sa dahil maka-Marcos tayo, di eh. Alam niyo naman binoboljak din natin si Marcos pag mali. Pero dito, sa issue na to, walang politika dito eh. Ang issue dito, bayan natin. I-preserve natin yung atin. Ipaglaban natin yung atin. Kasi pag nakuha ng China yan, isipin nyo kung si Sara Duterte maging presidente. Wala na, makukuha na yan ng China. Kasi alam mo na gagawin ni Takaw dyan. Hindi naman lalaban si Inday Takaw sa China. In fact, tahimik nga siya ngayon. Gusto ba natin yon? Na pagdating ng araw, pag 100 years from now, yung mga Pilipino, sinisisi nila yung mga naunang Pilipino, hindi natin pinaglaban yung West Philippine Sea. Darating ang panahon, Chinese ang makikinabang dyan. Chinese ang mag-explore ng natural gas dyan. Gusto ba natin yon? Pag-aari natin yan eh. Ano na yan? Talagang sa atin, maliwanag, atin yan. O, di ba? Kaya itong si Marcos, maganda, tumatapang siya, pero sana, sa malaot madali, boldjakin niya na rin si Sara Duterte. Pero tingin ko nga, killing me softly ginagawa ni Marcos Jr. dyan kay Sara. Kumbaga, bahala si Sara kung makapal ang mukha niya, pero darating ang panahon, alam ni Sara Duterte, basa na ang papel niya sa administrasyon ni Marcos. In fact, hindi na nga siyang ginawang caretaker ni Marcos eh, di ba? Nung pumunta si Marcos sa Washington DC, sa Amerika, hindi na si Inday Takaw ang caretaker. Kumbaga may binuunang komite si Marcos Jr. para mangalaga ng kanyang administrasyon. Na usually dati kay Sara Duterte niya yung pinagkakatiwala. Eh ngayon hindi na. O yun, indikasyon na si Sara Duterte, basa na ang papel niya. Hinahayaan na lang yan ni Marcos dyan. Kung baga sa handaan, kung madami ka lang kinain, nasa iyo na lang kung makapalang mukha mo, di ba? Kung hindi ka pa uuwi. Parang ganun po yan eh, di ba? Alam mo na nga hindi ka na welcome, bakit nandyan ka pa, di ba, Inday Takaw? O, pinararamdam na rin ni Marcos Jr. sa kanya yan, na hindi na siya welcome dyan sa administrasyon. Eh yung ginagawa lang ng mga kapatid at tatay ni Sara Duterte kay Marcos eh, sagad-sagad na pambabarumbado yun. Sabi mong adik, pulburon video. Sa atin naman, simple lang yan eh. Kung may pulburon video, i-play nyo. I-play din natin kung totoo yan. Wala naman tayong kakampiyan sa mga yan. Sa atin lang, ang totohanan, di ba? O, hindi rin naman natin kinakampiyan si Marcos sa mga nangyayari nga kung may mali siya nga kapalpakan na ginagawa sa administrasyon niya. Hindi naman natin pinalalampas. Kahit yung pirma-pirma charter chancellor Romualdez, binabatikos naman natin yan eh, di ba? Yung sa atin lang yung kabutihan ng bayan. Pero sa issue talaga ng China, nasa tamang direction itong Marcos administration. At tama lang, yung sinabi ni Marcos, papanagutin niya si Duterte na talagang nagtaksil. Yun ang dapat dyan, accountability. So hanggang dito na lang, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.